Magandang araw sa inyong lahat. At saan panig man kayo ng Pinas naroroon. Siyempre, sumaatin pong lahat pagpapala para sa araw na ito. Ang makatang tambay pong muli. Pili nating reaksyonan sa araw na ito yung tungkol dun sa Quad Committee na naghihiring ngayon sa ISO. Ito yung pag-iimbestiga dun sa illegal drugs. Yung sinasangkot nga dito si Congressman Pulong Duterte at saka si Mans Carpio, asawa ni VP Sara. At kasabay siyempre sa Quad Committee na ito, yung EJK. Kasama rin yan at saka yung Pogo. Ang dami nga. At reaksyon na natin tong mga samut-sari, mga pag-iksina ng mga magagaling nating mga mambabatas doon. Kanya-kanyang husay sila sa mga pagtatanong. Makita mo talaga na puro active sila. At saka siyempre nakita rin natin dito sa Quad Committee na ito si convicted Franz Castro. At nagtataka nga rin ako kung bakit convicted na ito pero narito pa rin at naghihiyaw pa rin sa Kongreso. At gusto pa rin pananawagan na si Duterte raw ay dumalo sa hearing doon na sinasagawa. Wala akong pakialam dito kung ano man yung mga nangyayari rito at kahit ito convicted, bakit ito nananatili dyan sa Kongreso, wala naman tayo yung pakialam. Basta't dito tayo sa mga ginagawa nila na nakikita natin na talagang minimikos-mikos lang. Tingnan nyo itong illegal drugs na ito na iniimbestiga din ngayon dyan sa Kongreso. Isinampa na ang kaso ito ni Trillanes laban kina Congressman Pulong Duterte at dito ang asawa ni VP Sara, si Mans Carpio. Pero tingnan nyo ginagawa dito sa Kongreso at iniimbestigahan pa rin nila. Hindi ba yun naman proseso niyan pag inimbestigahan mo na? O siyempre gagawa ka na ng kaso at may napatunayan kayo. Ito dahil noon pa nga ito, ngayon isinampa na nga ni Trillanes. Pero narito pa rin sila, nagdadaldal pa rin sa Kongreso at hindi natin alam kung ano yung gusto nila talaga rito palitawin. Kung totoo nga ba o kasinungalingan lamang itong illegal drugs na ito nila Pulong Duterte at saka ni Mans Carpio. Bakit nga dito pa nila dinadaos samantalang buo nang ang kaso ito? Sinampa na. Ganyan natin nakikita ang mga ginagawa ng mga mambabatas nating ito na mahuhusay. At isa pa, tingnan nyo itong ICC naman. Marami na ako ritong na vlog tungkol sa ICC warrant na ito na umano nga lalabas na. Nung una si Trillanes, katunayan January pa lang sinabi na ito ni Trillanes na sa second quarter sabi niya lalabas na nandiyan na yung ICC, kaya maghanda na ito si Digong o si Duterte. Naglampas na yung June, hindi ba yun ang second quarter? At sinabi pa rin nga niya nakatapusan ng June, sabi niya. Wala naman, nag-Agosto na ngayon at ngayon may lumitaw naman. Tumahimik na si Trillanes dito at iba naman ngayon ang nagsasabi na may warrant na talaga. Ang nagsasabi naman ngayon at naririnig natin itong dating Justice Antonio Carpio. Sa kanya naman natin naririnig ito at nilagyan niya na ng bagong pizza ngayon. Nilagyan niya ng bagong timeline. Ngayon September darating na. At kaya ako natatawa rito. Naisip ko itong reaksyonan. Kung isipin, talagang hindi na rin ako dito nagpapatul kahit ako simpleng tao lang. At di naman ako abogado. Nakikita mo na ng bubudo lang sila. Sa pagkataas ng pagsablay ni Trillanes at sa kanya lang naman natin ito talaga naririnig. At pinagpipistan nga ito ng mainstream media. Kahit ito palpak na palpak si Trillanes, hindi talaga rito naniniwala. Kaya lang itong mga bangag vloggers na magagaling din naman ito. Sabi nung isang vlogger,
Ngayong September, narinig ng ICC, magtago na raw si Digong. Ngayong September. Pero sabi naman nung isang uling admin vloggers, yung Tambi vloggers, sabay ito napanood ko pareho. Sabi niya, 15 days, sigurado nandiyan na yung ICC warrant. At kaya nanginginig na sa takot, di umano itong si Senator Bato de la Rosa at saka si dating Pangulong Duterte. Nanginginig na di umano sa takot. Dito natin makikita, magkasabay na nga yung kanilang pagbablog at paglalabas ng isyong ito, dahil alam naman natin na ito sinasabi lang sa kanila kung ano yung bablog nila. Sablay pa. Tingnan nyo yung sabi ng isang magaling na abogado na Tambi vlogger. Sabi niya, 15 days nandiyan na yung warrant, sigurado. Di magkataliwa sila dahil ang sabi nung isa, September. Ngayon kung sasabihin kung maniniwala tayo dun sa isa, ay walang September dahil maaga pa naman ngayon. Hindi ba 14 pa lang ngayon? Kung sasabihin niyang 15 days, siguradong nandiyan na ICC, hindi yung September. Di ba? 29 pa lang yun ng Agosto. At doon naman sa isang bangag vlogger, ang sabi naman niya, September ang dating ng ICC. Dito nakikita natin na talagang iisa na nga yung kanilang pattern, iisa na yung pinag-utos sa kanila. Nasasabihin nila, sumasablay pa sila at nagsasalungatan pa.